Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang nawawala nga na luggage na 50 million sa airport. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagtataka na nga ang maraming netizen kung bakit nga ito nakapasa sa scan na ito dahil nga may mga rason kung bakit nga hindi dapat ito makapasok. Kaya naman ibinulgar at meron nga ba talagang nangyari na sabwatan dahil lamang sa pera. Dagdag nga ng maraming netizen, yung bag na naiwan sa airport is dummy bag lang yun. All the times yung bag di umano may laman na 50 million na item ay di naman talaga nawawala. Ang script is sa kanalang nila ilalabas yung 50M bag pag nasa Tulfo na sila. Kulang sila sa practice sa script nila. Paano nakaluksot sa X-ray machine yung attache case na may laman na alahas na worth 50 million at bakit sa Tulfo nagkasalian? Gitay daw, sabi ni Maharlika. Maraming salamat para sa mga tulad mo, ma'am. Finally, may mga tao na may lakas ng loob i-reveal ang mga katiwalian ng Tulfol at mga alipores. Laging kawawa yung mga tao sa gobyerno na nasa baba. Pero pag may malakas na kalaban, di naman niya binabangga. Nakakalungkot na may mga abogado pa siyang sumusuporta sa mga kalokohan niya. Sayang mga pinag-aralan nila. Hi Ma'am Maharlika, wag kayong tumigil sa pagbablog na may tiwali sa gobyernong ito. Ako ay Pilipina, nakabase na sa Europe. Pero sobra po akong nababahala at naawa sa ating bansa. Nabubuhayan lang ako ng loob pag nakikita at napapanood ko si President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Speak up na. Military, police at iba pa, magsama-sama na sa kalsada sa harapan ng palasyo. Sobra na ang kanilang ginagawa. Gutom mga doble-doble, mahal ng pagkain, lahat-lahat na, wala nang mura kung hindi mapapamura ka sa binibili sa tindahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Inyo na pinagtutulungan na ni Tulfo at ni Tambaloslos si Inday Sara, 'di ba? Mag 100K na sa more than 100K na sa Facebook and also sa YouTube, almost 100,000 views. Thank you. Keep sharing. So mga kaibigan, pinagtiyagaan kong panoorin yung 50 million pesos na worth ng luggage para maisulat ko at maibigay sa inyo ng buong buo, walang labis, walang kulang ang report natin. Okay? So number one, gusto ko kasing imulat ang taong bayan na ang trabaho po ng mga senador ay sulat ng mga tagagawa ng mga batas para magkaroon ng kaalwanan o kabutihan ng ating bayan. Kung gagawa ka ng batas para sa ikabubuti ng mamamayan. Pero dito sa nangyari sa 50 million pesos na luggage, dito siya pumalpak dahil yung nagnakaw na yung lalaki na kumuha o nagnakaw ay sabi kong ay hindi ko sabi, kundi nirewardan pa nila. Okay, number one, pruweba. Okay, may naghanda tayo sa inyong ebidensya. We can do it next time. Forget about it. Okay? So mga kaibigan, so nung first, naalala ninyo, nung first episode nila na nawalaan ng na nakuha yung luggage nung babaeng hitad. May tukod yung ilong eh. Okay lang naman magpatukod ng ilong, trip-trip lang. Trip-trip lang naman ang buhay ng tao, pero yun, pag sinuwerte ka, bigay ni Lord. Pag may bigay si Lord na ilong, di ba? Wala nang kagastos-gastos. Anyway. Okay. So yung unang episode, mga kababayan, sabi ko kasi hindi ako nanonood kay kay Rafi Tulfo, kasi nga hindi ko gusto yung pag-e-exploit niya sa ating mga kababayan na may nabasa nga ako, meron pa daw yata in the past na may nagpakamatay
Na babae ba o lalaki dahil yung kanya babae, may nagpakamatay na babae dahil inexploit niya yung kwento nung babaeng yun sa asawa niyang foreigner. Tama ako, mali? So may nagpakamatay. Tapos after that, parang tumameme siya. Ang sa akin lang, ang hirap na nga ng buhay ng Pilipino na mahirap, i-exploit mo pa at pagkikitaan mo pa yung kwento nila at sisirain mo pa yung buhay nila. So kung nagpakamatay yung taong yon, kawawa naman dahil sa exploitation ni Senator Raffy Tulfo at wala siyang pakundangan na kung may mamatay man o may masira ang buhay, basta mai-ere nila ang mga kwento nitong mga taong they are desperado. They need help. If you really want to help people, mga palangga, hindi mo kailangan na, i-ere ko muna, kailangan mag-viral muna tayo para mabigyan kita ng tulong. Kumbaga, may namatay na, may nagbuwis ng buhay. So yun, hindi ko nga alam yun palangga. Thank you sa inyong comment. So, yun nga, 3 days ago, ako ay napadaan sa kanyang stage ng 50 million worth ng luggage. So sabi doon sa unang episode nila, tinanong mismo ni Tulfo kung saan ba nanggaling yung babaeng hitad. May tukod yung Geelong. Okay. Okay. Yung babaeng galing daw siya sa Cagayan. Okay. Parinig ko, Cagayan de Oro. Ito po yung ebidensya. Hindi ito nanggaling sa akin. Pruweba ito. Listen, baby. Recall, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. So prior ako sumakay ng plane, tumawag yung From what? from Cagayan de Oro, sir. Cagayan de Oro? So Okay. So from Cagayan de Oro. Okay. So first episode, she's from Cagayan de Oro. Okay. Then, 2 days ago, nung isinoli ang bagahe o ng luggage at ipinalabas sila sa News 5, okay, ni Raffy Tulfo, hindi na siya galing ng Cagayan de Oro. Listen to this. Okay? Cebu. Meron siya parang nasa stroke, sinaraso, ginawa namin. Narinig niyo ba? Isa pa. Cebu. Meron siya parang nasa stroke, sinaraso, ginawa namin. Okay. Mga kababayan, ang Cebu ba? Question. Ang Cebu ba at saka Cagayan de Oro, pareho lang? Of course, magkaibang lugar yon. So sa first episode nila, sabi ng babae, siya ay galing ng Cagayan de Oro nung bit-bit niya yung luggage na kinuha sa airport. Yung nung sinabi ng lawyer, ay tinanong ng reporter, yung pinarinig ko sa inyo, saan po ba galing si ma'am? Okay? Sa Cebu daw. So, question ko sa inyo. Siguro naman, di ba, alam niyo naman na ang layo ng Cebu sa Cagayan de Oro, sabi nga ni Arnold Tolorio. So, dun pa lang palpak na. Paano magkaibang statement ng lawyer kung ikaw ay lawyer niya at nagkwento sa'yo ang iyong kliyente? Siyempre tatatak sa utak mo galing siya ng Cagayan de Oro. Pero bakit nung tinanong doon ng reporter na nung after na naisoli, bakit galing na siya ng Cebu? Anyway, you decide. I'm just here para transcribe. Pinaghirapan ko to. Okay, so ito na mga drama-drama. So, News 5. Okay? Yung pinalabas nila dyan na isinoli na nga ito yung ang pagkasunod-sunod nitong transcription natin yung pinakita nila sa TV. Okay? Sabi ni Tulfo, pasok. Okay? Tapos sabi ng mga ng mga asungot ni Tulfo, lapel. Malalagyan daw ng lapel. Okay, ngayon, tapos ang girlaloo, yung nakaiwan ng bagahe ng lutang, sabi ni Tulfo, parang umatras mo ng ganyan, tapos ginanon yung kanyang shade, tapos sabi niya, oh my God! Sabi niya, oh my God! Muna nakasmile siya, sabi niya, oh my God! Parang alam mo, ginagahasa or what? Sabi niya, kailangan ko sa salamin ko kasi hindi ko mabasa yung script. Sabi niya, oh my God! Di ba? Sabi niya, oh my God! Walang luha, bakla! Walang luhang lola mo. Kasi pinaabangan ko talaga yung mag-agay-agay ba ang kanyang mata ba? Wala talagang luha. Since hindi naman sila kay Bisaya, mang Cagayan de Oro, Cebu. Okay. Tapos sabi ni Tulfo, ito na po ang iyong okay.
Ayan, sabi niya, ito na po. Alright, sabi niya, ito na po ang iyong remowa. At si Attorney Abu ang nag-facilitate para maisoli ito ngayon. The Attorney Abu, another red flag, yung sinasabi ng Attorney Abu ay yung lawyer nung asawa ng nagnakaw ng luggage niya. Can you believe it, balang mga palangga? Nagnakaw ng luggage, nung isinuli ng kanyang anak at ng kanyang jowa, ng kanyang asawa, ay may kasama silang lawyer. Question, yung kumuha ng luggage na driver, ano ba siya? Miyembro ng malaking sindikato? Kasi kung ordinaryong magnanakaw ka lang, na nagugutom ka, hikaws ka sa buhay, kaya mo bang, can afford ka ba mag-hire ng lawyer? Very stagey. Okay. Number 1, number 2, ang daming red flag. Tapos sabi nung Marico, nung sinabi ni Tulfo na ito na po yung ang tawag dito, ito na po ang inyong luggage. Sabi ng babae, akala mo namatayan. Die. Flat ang acting mo. Okay? Mag-ano ka sa akin, mag-workshop ka. Flat 1 ang grade ko sa beginning acting. No, ako'y nag-aaral. Sabi niya pa, ganon, parang hinahalay. Oh my God, di ka naman namatayin doon. Okay, sabi ni Tulfo, kasama yung, sabi ni Tulfo, kasama yung kanyang kliyente, referring to the lawyer Abo, sabi niya, si Mrs., okay, nung nakakuha nito, okay, si Mrs. nang nakakuha nito, okay, ngayon, hindi niya kinuha, Tulfo, ninakaw niya. Yung driver, ninakaw niya. Hindi niya yung parang nakuha lang, naiwanan lang na ganun. Kasi, later on, dito sa mga transcription na ito, sinasabi nila na nakuha, parang napulot lang. No, hindi yan nakuha. Kasi kung ang intention ng driver na sinasabi niyang mabait naman yung driver, in the first place, nung kinuha niya, Rafi Tulfo, ang luggage, ay nandoon pa ang sasakyan ng hitad na kasabwat mo. Okay? So nakitang-kita naman sa camera. Oh, ano sabi ni Tulfo? Okay. Sabi niya yung asawa ng driver, and then the daughter. Sabi niya, sabi ni Tulfo, would you like to open this one? Tapos sabi ni Maricor, ng Maricor ang pangalan. Opo. Sabi niya, opo, nasa kahawak siya dito, parang akala mo, opo, wala namang luha. Bakit ganon? Bakit ganon, Rapi? Okay. Sabi ni Tulfo, actually, 500K lang dapat ang naisip na ibigay nitong si Hitad. Sabi ko, lakihan na, 1 million na yung reward. Because of that, sabi ni Tulfo, because of that, also, marami ang nagme-message. As a matter of fact, may mga pumunta dito kahapon. That person pumunta, kilala yung husband ninyo. Okay? Referring dun sa asawa ng nagnakaw, kung ninakaw, which is hindi naman. Tapos, ayan po, mas ang galang-galang ni Tulfo dito. Ang galang-galang mo sa pamilya ng magnanakaw, pero kung sigawan mo ang mga taga-NBI, yung mga airport police na pinagbintangan mo na sila ay kasabwat, although alam nyo naman, ang Fair Lady ay binobolja ko yung mga tiwaling police. Pero kasi pinanood ko yung first episode, kung laitin mo, kung pahiyain mo yung mga taga-NBI and airport police, parang sure na sure ka, nakasabwat sila. Kaya nga, I challenge you, NBI, airport police, buweltahan nyo to. Hindi porket senador ay papayag kayong ganun-ganunin na lang tayo. Kaya pati maliliit na mga tao ay palagi na lang inaapi dahil what? Senador may sariling programa? Tapos pagdating dito sa pamilya ng magnanakaw, magalang ka at bibigyan pa ng reward. Okay, tuloy. Bastos ka dun sa mga pulis, narinig ko eh. Kaya ayaw ko nga nanonood sa'yo, kundi exploitation ang ginagawa mo sa mga tao, kundi pagsigaw-sigaw sa mga pulis na, you know, hindi naman lahat ng pulis ay mga gonggong na katulad mo.
Oh, kaya sabi okay, tapos sabi ni pulis, kaya sinabi ko sa radyo, meron kaming impormante. Sabi ko nga, kilalang pamilya, aso't pusa ang mga pangalan, lahat daw aso't pusa, pati pangalan ng mga pamilya, 'di ba? Sabi niya. Tapos sabi ng reporter, pero mali po yata yung sa lolo kasi patay na pala yung lolo nitong bata nung ah, anak nung nagnakaw ng luggage. Okay? Kasi nagsalita siya doon, wala na silang lolo. Tapos sabi nito po, hindi, biro ko lang. Dinagdag ko lang. Okay, ito, listen to this. Sabi nito po, dinagdag ko lang yun. Pinagdagdag lang yun, sabi niya, na lolo, lola, biniro ko lang para medyo ligawin. Para medyo ligawin natin at hindi malaman sakto ang impormante. Okay, sabi niya. So, ibig sabihin, magaling ka magdagdag ng kwento dyan sa iyong, in the first place, hindi ka dapat nagdadagdag kwento. Okay, kung gusto mong ligawin ang mga sinasabi mo nakakakilala sa informante o whatsoever, hindi ka gagawa ng kwento. So ano, when you say dagdag, gawa-gawang kwento, it's fabricated story. Palpak ka na naman doon. Na sinasabi mo, nakilala ang lolo-lola, wala na palang lolo't lola. That's fake news, darling. Ngayon, sabi niya, gawa-gawa na lang daw niya, biro na lang daw niya para hindi malaman ang informante. Sabi niya, hindi ko naman sasabihin kasi si Mister, sabi niya yung Mister yung nagnakaw nga. Mister nyo, sabi niya, mananakit. Sabi niya, mananakit sa informant natin. Kaya niligaw ko lang. Kasi ang informante natin ay kinakabahan din. Kasi sabi niya, kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya sabi ko, sige, ligaw-ligawin natin. Kaya sabi ko, lolo, lola, aso, pusa, sabi ko, joke. Okay, sino yung sinasabi yung informante? Kinakabahan yung informante. Asawa nga. Di ba? No, hindi pala asawa. Hindi pala asawa. Yung informante na nakakita ng mga picture, yung nakakilala doon sa footage na yon, okay? So, informante, okay, fine, protektahan ng informante. Tapos sabi ni Tulfo, bakit kilala niyo po siya? Kilala niyo si Mr. niyo? Sabi ni Tulfo, bakit kilala niyo po siya? Kilala niyo si Mr. niyo? Natural, Mr. niya, nagtsutsuksakan sila, nagkaanak sila. Kilala niya, asawa niya yun eh. Sabi ni Tulfo. So sabi nito po, ready na po sana kami magsampa ng kaso sa inyo. In fact, today dapat pupunta na kami sa NBI para mag-file ng case, para gumawa ng thorough investigation para ma-identify si Mr. ninyo. Okay, yun ang sabi niya. Doon sa asawa nung nagnakaw, kung totoong nagnakaw. Ngayon sabi nito, buksan na natin. Makakakita na ako sa wakas ng 50 milyones na alahas. Oh, come on. Bakit yung asawa mo? Di ba ang dami mong pera? Sabi dito, may billion na ba siya? Di ba ang dami mong pera sa pag-exploit ng mga Pilipinong kawawa na lumalapit dyan sa iyo, na yung iba nagpapakamatay pa? Oh, ngayon ko lang nakita ng 50 million pesos? Come on. Sabi ng reporter, saan po ba siya galing at attorney galing? Yun nga, yung tinatanong nitong reporter, yung pinarinig ko sa inyo, ito, saan po ba siya attorney galing? Ito na nga, ulitin natin. Okay. Sa Cebu. Okay, sa Cebu daw galing. Okay, Cebu. Pero ang sabi ng attorney nitong si Hitad, meron po siyang parang luxury store doon. Isinara niya, kinuha ang mga gamit at saka nag-buy and sell. Nagbebenta siya ng mga alahas, kaya ang mga 3 o 4 niyang alahas na mamahalin ay sabi niya, supplier pa rin ang may-ari, kaya namumroblema siya. Question, attorney. Kung bang mamamatay na ang iyong tatay, or ang sabi later on ni attorney, ng attorney ni Hitad, natatanggalin daw yung intubation. Kung ikaw, problemado ka, mamamatay na yung pamilya mo, makuha mo pa magbenta ng mga gamit o magsara ng iyong store na sinasabi niya, kung totoo sinasabi niya, at bibit-bitin mo ang lahat ng yaman mo papuntang ICU. Question, bakit na binitbit ang 15 million worth na luggage at mga alahas
kung siya ay nakatira sa Cagayan de Oro o sa Cebu, kasi dalawa ang sinasabi ninyo, di ba? Dadalhin niya na ba? Lilipat na ba siya? Lilipat na ba siya sa Maynila? Yun yung big question. Kasi kung ikaw ay nasa bingid ng kamatayan ng iyong mahal sa buhay, wala ka ng panahon actually wala ka nang panahon mag-ayos. 'Di ba? Siya parang akala mo yung hitad akala mo pa sasali sa Miss Universe Nakakontodo makeup and well, it's normal. You have to use makeup, that's normal. Pero yung sasabihin na bibit-bitin mo ang lahat ng kayamanan mo papunta sa Maynila, tapos sasabihin nagsara, yung ano kasi yung train ng storya. Even yung train ng thoughts nila ng mga nagkukwento, talon-talon, sabog-sabog. Okay? Tapos sabi ng reporter, paano nakalusot, okay, itong mga 50 million na ito sa airport? Ngayon, ang sagot ng abogado ni Hitad, galing siya ng Cebu. Inulit niya pa, galing siya ng Cebu. Ano ito sa video hand carry lang niya talaga. Kaya hindi nga, sabi niya, hindi nga naisipang bitbitin to sabi niya, yung nakasalubong niya yung driver, akala niya kukunin ng driver. Okay, galing ng Cebu. Question. Pag domestic ba, hindi mo pwedeng check upin kung may kontrabando o may over like 50 million na declare man lang? I believe ang batas ay applicable whether local and domestic or international. Alright? And sabi ni Tolpo, hindi marami mga netizens na nagbabash noong una. Pero sabi niya, they have to realize na ang father niya ay naghihingalo po. O yun na nga ang question ko Yun naman pala. Emotional appeal na naman tayo. Tulbo, naghihingalo yung tatay. Yun na nga naghihingalo. Binitbit pa yung buong kayamanan niya mula Cagayan de Oro o Cebu. Come on. Di ba naghihingalo daw sa ICU? Okay, sabi ni Tulfo, malala, critical ang kalagayan. Critical. Pero sabi ko nga, bibinitbit ang kayamanan. Tapos sabi nga ni Tulfo, kumbaga lutang, mga palangga, kahit gaano kakalungkot sa buhay mo, if you have that worth 50 million worth 50 million bag, hindi mo basta bibitawan ng ganon. Instinct yan ng tao. Dito yan. Alam mo, kahit phone nga lang, di ba? Hirap na pinoprotektahan mo. How much more yung 50 million? So ngayon, sabi ng reporter, tiyatanong ko yung father ba dya or naka-respirator or something, tiyatanong yung kondisyon. Sabi ng abogado ni Hitad, nang nawala ng luggage, kunyari, sabi niya tatanggalin na yata yung intubation. Sabi naman dito po, something like that. Kaya siguro wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya iniwan niya, akala niya, kunin na ng driver, pero kung ako noon, 50 million, yakap-yakap ko. Tama ka naman doon na yayakapin. Pero nga, the video, the drama, ay obvious na magkakasabwat kayo sa kasinungalingan para pabanguhin ka, Kasi kasabwat mo si Lisa Smugs at saka si Tambaluslos para pabanguhin ka at ang inyong business na yung mga, huwag natin bagitin negosyo niya. Alright? Sabi ng abogado, sabi niya, yung isa po yung problema, ang isa po problema ni Hitad daw, itong si Maricor, ang bill sa ospital, mga 5 million na. Okay? So question, sa ospital naka-confine? At may problema ka pala sa 5 million May problema siya. Sabi ng abogado, problemado kasi si Maricar kasi 5 million na yung kanilang bill. Iyon naman pala problemado ka tapos yung 50 million worth na dala-dala mo, iniwan mo lang. Kung problemado ka, lahat naman kayo siguro nakaranas na may mga pamilyang nasa ospital o may sakit, hirap kayo makapagbayad ng bills niyo. Siyempre, pag wala kang pera o hirap ka, mag-iisip ka, kano kaya ako makangutang, kano kaya ako kamag-anak makahingi, makasolisit, mga ganon, di ba? Hawak niya na yung 50 million Sabi mo ng lawyer ni Hitad, 50 million, namang problema kayo ng 5 million ng bill, pero hawak-hawak mo na yung worth na 5 million, na 50 million na luggage, binitawan mo ng bonggang-bongga. Ay, nako, ambot sa inyo mga alpot. Sabi ko ng lawyer, babayaran niya pa ang mga alahas. Nawala, sabi niya, na nawala. Yun nga, mga nawala. Ang laki ng problema niya, kaya napakalaking bagay talaga.
Kaya atay na magaling yung bagay, iniwan ng ngalan, ganyan. Babayaran ng 5 million, pero ang 50 million, iniwan. Kasi stage lang. Giatay. Sabi nito po, di ba ma'am, kung ayun, kinakausap ni Tulpo yung mga reporter, di ba? Kung ako yan, yakap-yakap ko na yung ano na yan, yung bagahe ko yan, baka itali ko pa yan sa katawan ko, dadadadada. Ba't hindi natin siya masisisi kasi meron siyang kamag-anak na nasa ospital, especially father pa niya, kaya nawala siya sa pag-iisip. O yun nga, nawala kayo sa pag-iisip. Only job normal people can do stage dramatization 101. May saltik lang at psycho ang pwedeng gumawa ng gawa-gawang kwento. Imagine nyo, sasabihin nyo nung una, galing siya ng Cagayan de Oro, ngayon sa Cebu, which is which? Ano, may saltik kayo, nakalimutan nyo na galing siya sa Cagayan de Oro. This time, Cebu naman. Ano kadyotahan yan? Giatay. Oy, sabi ni Attorney Villamor, sabi niya, at anytime, sabi niya, tanggalin na ang respirator, nagdesisyon na ang mga kapatid. Gamit-gamit ng mga respirator. Alam niyo, pinatagal niyo pa. Wala naman, yung issue sa ospital, ang dami yung drama. Doon kayo, the more yung drama, the more na ano kayo, na susuri kayo ni Fair Lady niyo. Ay, nako. Pero sabi ni Tulpo, pero kung gusto, madali naman talaga. Ayun. So ngayon, ito na nga mga pala, pinakita yung Rimowa na luggage. Inikot-ikot. So, minasdan ko, okay? Pinagmasdan ko, tinitigan ko ng 360 degrees. Walang name tag o walang pangalan at address ng may-ari. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi mamaya, makikita nyo na nasinungaling sila. Okay? Inikot-ikot ni Tulpo yung luggage. Para tayo nasa korte ngayon. Asan pamukpo ko? Kung yung pamukpo ko, hatulan kong guilty to mga to. Okay? Inikot-ikot ang luggage. Wala talagang name tag ng owner. Alright. Sabi ni Tulpo, pwede naman to. Kung gusto talaga nilang sirain to, kung talagang may intention silang kuhain, okay, may intention silang kuhain, sumagutin ng lawyer, pwedeng i-acetylene. Mga kababayan, where's my phone? Give me. Kung, sabi ni Tulpo, kung may intention, kinuha nga eh. Imagine mo, sinungaling ka. Ito ba, mga kababayan, ito ba ang taong walang intensyon na kuhain? Sige nga, kaya ako inuulit-ulit sa inyo para nagkakaintindihan tayo. Play natin ulit, hitad. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan na ang video? Ito na. Play natin. Okay? Ay, teka, wag na natin lagyan ng ano. Wait. Watch. Sabi kasi ni Tulpo, kung talagang may intensyon ang tao, okay. May intensyon. Yan ba walang intensyon kuhain? Okay. Kung may intensyon. Wala daw intensyon. Giatay. Walang intensyon kuhain. Okay? Walang intensyon kuhain ha. Nagdrama-drama kunyari. Kung totoong magnanakaw yan. Walang intensyon ba yan, Tulpo? Yan. Kung wala siyang intensyon kuhain, kung hindi siya magnanakaw, for the heck of this conversation, of this vlog, sinorender po niya yan sa airport police. Ay sir, ma'am, may nakaiwan po ng gamit. Hindi po ako magnanakaw, kaya isusurrender ko po sa inyo, kawawa naman yung may-ari. Another red flag, Tulpo. Kasi sabi ni Tulpo, kung may intensyon, tapos pwede naman daw yan inacetylene na lang o winasak. Okay? Sabi ni Tulpo, maski hindi, kahit kutsilyo na lang or pupukpukin na lang, hindi talaga niya bubuksan yun kasi yun ang instruction nyo. Kasi gagamitin nyo sa rapid action. Di ba? Yun yung mga dramatization. In the first place, kung walang intensyon talaga, ang unang, kung hindi ka magnanakaw, at kung wala sa puso mo na kunin ang hindi mo gamit, pumunta ka dun sa loob ng airport, lumapit ka doon sa gwardiya, sir, may naiwan po. At kung alam mo naman ng tao ngayon, lahat may CCTV na. Ayoko madamay dito, ayoko madamay ang pamilya ko. Sir, may naiwan po. Okay. Ngayon, sumagot ang anak. Okay? Clarify lang po,
Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po yan. Listen to this sa mga susunod. Okay, nasa kotse po yan nang sinabi niya na may nakita siya, nang sinabi daw ng tatay niya, nang may nakita siya ulit, wala siyang nakita, ninakaw niya. If Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na isawalat ang mga katiwalian na nangyayari sa gobernong ito. Dito nga natin makikita na pera-pera na lang ba talaga ang kanilang ginagawa para sa kanilang trabaho ay talagang hindi naman nila binabangga ang matataas na opisyalis dahil alam nila na may pera ito kaya kawawa talaga ang mahihirap na nadadamay ng mga inosente. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.